Isang gabi dumating si Ethan, kasama ang isang babae na matagal na bumabagabag sa isipan ni Leia, si Carla. Mula sa bintana ng kusina, nasulyapan niya kung paano hinawakan ni Carla ang braso ni Ethan habang tumatawa ito sa isang biro. Tila may sariling mundo ang dalawa. Ang mga titig, mga ngiti, mga haplos, lahat iyon. Hindi kailanman naranasan ni Leia mula kay Ethan. Kahit pa nung unang araw nila mag-asawa, mabilis niyang pinunasan ang mga luha ng sumingit sa kanyang mga mata. Pinilit niyang ituloy ang pagbabalat ng mansanas na inihahanda niya para sa mga bisita sa bahay. Pero sa bawat hiwa ng kutsilyo, tila tinutudla ang kanyang puso na matatalim na alaala at mga tanong. Bakit siya ang pinili mong mahalin, Ethan? Ako, asawa mo. Bakit hanggang pangalan lang ang pagiging akin mo? Hindi nang tagal at bumukas ang pinto ng kusina. Naroon si Ethan at Carla. Tila walang pakialam si Ethan. Kung makita siyang halos ang nanginginig ang kamay. Leia, pakihanda nga ng juice at mga sliced fruits para sa amin sa veranda. Utos ni Ethan na hindi malamang siya tinitingnan. Opo sir. Mahina niyang sagot. Halos hindi lumalabas ang boses. Napansin ni Carla ang maganda at maamong mukha ni Leia, pati ang pagkailang ito. Napataas ang kanyang kilay. Ethan, hindi mo malamang sinasabi na maganda pala mga staff mo dito, sabi ni Carla. Sinadyang ibaba ang tingin mula sa ulo hanggang paa ni Leia, na para bang sinusukat siya. Isang pilit ng ngiti ang ibinalik ni Ethan kay Carla. She's just a maid, Carla. Huwag mo nang pagtuunan ng pansin. Parang tinadyakan si Leia sa kanyang dibdib. Malingangaw sa kanyang tenga ang mga salitang, she's just a maid. Ang asawang dapat sana ipagmamalaki siya ay buong pusong lamig nilalagay siya sa pinakamababang pwesto, isang katulong sa sariling tahanan. Habang naghahain siya ng mga baso at tray sa veranda, kung saan magkatabing nakaupo, sina Ethan at Carla. Sinadya ni Carla ang ipatong ang kamay sa hita ni Ethan, saka ito hinimas-himas. Nakita ni Leo kung paano ngumiti si Ethan. Isang ngiti hindi man lamang niya naranasang matamasa, kahit minsan. Pinilit niyang magpakita ang sakit, pero bahagya nanginig ang kanyang mga balikat. Salamat. Malamig na sabi ni Ethan, maihain na ni Leia ang lahat. Ni hindi ba lamang sa tiningnan ito. Mabilis siyang iniwan ang dalawa at saka bumalik sa kusina. Doon siya kumapit sa gilid ng lababo, ibinaba ang ulo at tuluyang umiyak. Mga palad ang nakatakip sa kanyang mukha. Para hindi marinig ng ibang mga kasambahay ang kanyang paghagulhol. Sa gabi ring iyon, habang abala ang mga kasambahay sa pagkasara ng mga bintana at pintuan ng mansyon, ay tahimik na pumasok si Leia sa kanyang maliit na kwarto. Sa ibabaw ng lamiseta naroon ang isang maliit na larawan nilang dalawa noong kasal. Suote ang isang simpleng puting bestida, nakangiti, at mahigpit na nakahawak sa braso ni Ethan. Noon kahit paalam niya, di siya nito ganap na mahal. Umaasa siyang darating ang araw, ay matututunan din siya nitong mahalin at pahalagahan. Pero lumipas sa mga buwan, tila lalo pang lumalayo ang posibilidad na iyon. Kinuha niya ang larawan, niyakap, saka ibinabang muli. Lumuhod siya sa tabi ng kama, ipinikit ang mga mata, at mahigpit na tinakpan ang kanyang bibig para hindi marinig ang kanyang mga ungol ng pagluha. Diyos ko, bakit ganito? Kung hindi rin lang niya ako kayang mahalin, sana, hindi na lamang niya ako ginawang asawa. Pero sana kahit konti, maramdaman ko man lang na may lugar ako sa kanyang puso. Pagdating ng umaga, tila walang nangyari. Ang Monteverde Mansion ay buhay muli sa ingay ng mga empleyado, mga hardinero, katulong, driver, at personal assistant at tila mga langgam na abala sa kanilang ginagawa. Si Leia naman, nagmamasid lamang, hawak ang clipboard ng daily chores, habang pinipilit ayusin ang kanyang sarili, na para bang hindi siya umiyak ng buong gabi. Siya ay nasa veranda upang tiyakin ang mga bulaklak na ipapadala sa hotel lobby.
Nang dumating ang isang itim na sports car, lumabas mula rito si Carla at tila rin akong kumilos. Bitbit ang isang mamahaling paper bags. Sa likod nito, bumaba rin si Ethan na parang hindi nagmamadali. Hawak pa niya ang isang kamay ni Carla habang naglalakad papasok ng mansyon. Napako ang mga paa ni Leia. Hindi niya alam kung saan siya lulugar, kung aalis siya para siya umiiwas, kung mananatili para siya nagpapakamartir na makita ang totoo. Ngunit bago pa siya makagalaw, ay nagsalita na si Carla. O ikaw pala, maayos ba mga bulaklak sa loob? Siguraduhin mong hindi bulok ang mga tinatanggap dito ni Ethan. Sarkastik ko pa nitong sabi habang nakataas ang kilay. Maganda po ang mga bulaklak. Pinili ko pong mabuti. Mahinahong tugon ni Leia. Kahit paramdam niya yung pinupulbo sa kanyang dignidad. Napahagik-hik si Carla at ibinaling ang tingin kay Ethan. Honey, kung ako sa'yo, palitan mo na mga staff mo rito. Baka kung ano-ano pa ang ginagawa kapag nakatalikod ka. Hindi sumagot si Ethan, pero halata sa kanyang mga mata ang lungkot at para ba may gusto siyang sabihin. Pero pinili na lamang ang manahimik. Maya-maya lang ay hinila na siya ni Carla papasok. Iniwang nakatayo si Leia sa veranda na parang walang halaga. Sa loob ng bahay ay nagpa-party sina Ethan at Carla. Kasama ang mga ilang kaibigan mula sa high society. Si Leia naman ay nag-iikot para siguraduhin na may mga alak, ice bucket, at pulutan sa bawat mesa. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang mga mapanuring tingin ng mga bisita. Kung minsan, may mga bulungan at ngisi na para ba may alam sila na siya lamang ang hindi. Habang nagsasaya ang lahat, ay napansin ni Leia na may isang matandang babaeng bisita na tila nahihilo. Mabilis siyang lumapit dito. Ma'am, okay lang po ba kayo? Gusto niyo pong samahan ko kayo sa sofa? Mahina niyang alok. Iha, salamat. Baka sumama lamang ang pakiramdam ko sa alak. Ang bait mo naman. Ang wika ng babae na may paghingi ng tulong sa boses. Agad itong inalalayan at dahan-dahang pinaupo. Nilagyan ng malamig na tuwalya ang batok nito at inabutan ng tubig. Hindi niya namalayan. Pinagmamasdan pala sila ni Ethan mula sa kabilang sulok ng sala. May kung anong kakaibang sulyap sa mga mata nito. Parang hindi na ito nakitang ganoon dati. Puno ng paghanga at konting pagkalito. Nang umalis na ang matanda at bumalik ang party sa kasayahan. Pasimpleng lumapit si Ethan kay Leia. Salamat kanina. Malamig pa rin ang tono, pero tulad ng dati na parang nanliliit siya. Nagulat si Leia. Hindi niya akalain papansinin siya ni Ethan. Maliban kung uutusan siya nito. Wala po iyon. Gawa ko lamang po bilang staff dito. Pakumbaba niyang sabi. Saglit siyang tinignan ni Ethan na para bang may nais itong itanong. Pero pinili na lamang nitong tumalikod muli. Naiwan si Leia na hindi alam kung ano ang dapat maramdaman. Saya ba? Dahil kahit papano ay napansin siya nito o lungkot pa rin. Dahil wala namang nagbago sa kanilang sitwasyon. Nang gabi ring iyon, pagkatapos ng party, bumalik si Leia sa kanyang maliit na silid. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto at sandaling napaupo sa kama. Muling bumalik sa kanya ang mga eksena kanina, ang mga ngiti na Ethan at Carla, ang mga tawanan, at ang bahagyang pasasalamat ni Ethan. Tinakpan niya ng una ng kanyang mukha. Hanggang ganoon na lang ba talaga, Ethan? Hindi mo ba talaga makikita kung gaano kita kamahal? Bulong niya, habang muling umaagos ang luha sa kanyang mga pisngi. Kinabukasan, tila walang nangyaring muli. Sa Monteverde Mansion, ang buhay ay parang teatro. Magarbo sa labas, pero puno ng mga lihim at sugat sa loob. Maaga pa lamang iabala na si Leia sa mga gawain. Pinuntahan niya ang storage ng mga linen at tableware upang tiyaking sapat ang magagamit para sa isang impromptu dinner na pinapa-schedule ni Ethan.
Tila ba walang katapos ang mga pagdiriwang sa mansyon na para bang gusto nilang takasan ang anumang bagay na totoo. Pagbalik niya sa kusina, ay kanyang nadatnan si Maria, isa sa mga katulong na nagbubulungan, kasama ang iba pa mga staff doon. Nang siya ay makita, ay kaagad silang nagtinginan at tatahimik. Hindi niya alam kung siya ba ang paksa o sadyang malikot lang ang mga dila ng mga tao. Pinili na lamang niya magpatuloy at ayusin ang mga ingredients na gagamitin para sa hapunan. Habang hinihiwa niya ang sibuyas, hindi niya naiwasang mapaluha. Hindi lamang dahil sa anghang, kundi dahil naroon na naman ang bigat sa kanyang dibdib. Sa bawat araw na lumilipas, ay parang lalo siyang lumulubog sa kawalan. Mahal niya si Ethan, higit pa sa kanyang sariling buhay. Pero wala siyang magawa, kundi ang panoorin itong mahalin ng iba. Pagsapit ng gabi, dumating si Carla. Nakasuot ang pulang dress. Nalitaw ang kanyang kaputian at hubog ng katawan. May suot pa itong mamahaling kwinta sa tilaba. Pinasadyang kumikislap sa bawat ilaw. Nasa likuran niya si Ethan, na halatang napapangiti sa mga biro nito. Ethan, am I overdressed? Landi ni Carla, habang humahawak sa mga dibdib ni Ethan. Halos nakakapit na. You're always perfect. Bulong ni Ethan, na may kasamang tawa. Sasaksihan ay yung lahat ni Leia. Wala sa isang sulok ng dining hall. Habang kinukuskus ang silverware para kumintab, napahinto siya, pinikit ang mga mata, at pilit pinakalma ang sarili. Hindi ko na alam kung hanggang kailan ko kakayanin. Mahina na yung usal. Na magumpisa na ang hapunan. Tahimik na nagsilbi lamang si Leia. Nilalapag niyang isa-isa ang mga plato ng steak sa mesa, kung saan magkatabi sina Ethan at Carla. Hindi siya tinitigan ni Ethan. Tila iniwasan talaga siyang sulyapan. Pero nang ipatong niya ang huling plato sa harap ni Ethan, ay biglang nagtama ang kanilang mga mata. Saglit lang, pero para kay Leia, parang huminto ang oras. Sa tingin ni Ethan, may bahagyang lamlam. Parang gusto siyang kausapin. Pero kaagad ibinalik ang pansin kay Carla. Napakagatlabi si Leia. Pinilit niyang huwag umiyak doon mismo. Tumalikod siya at nagtungo sa kusina para ituloy ang paghuhugas sa mga pinggan. Habang kinukusot niya ang mga baso, hindi na niya napigilan pang mapahikbi ang kanyang mga luha, naghalo sa malimig na tubig na dumadaloy mula sa gripo. Pagkatapos ng dinner, naglakad-lakad si Leia sa garden para mahimasmasan. Malamig ang simoy ng hangin at tila kasama nito ang mga bulong ng kanyang puso. Umupo siya sa isang lumang bench at minasdan ang mga bituin. Diyos ko, kung mahal ko siya, dapat ko bang ipaglaban kahit na alam kong hindi niya ko kayang mahalin pabalik? Tanong niya sa hangin. Parang inaasahan na masasagot ang kanyang tanong. Sa di kalayuan mula sa terrace ng mansyon, ay natanaw siya ni Ethan na nakatayo mag-isa. Hawak nito isang basong may alak. Nakatitig lamang ito sa kawalan. Tila malalim ang iniisip. Isang bahagi ng puso ni Leia ang umaasa. Baka sakaling siya ang iniisip nito. Pero kaagad ding sinakalang realidad ang kanyang maliit na pag-asa. Mahal ni Ethan si Carla. At siya, isang lihim, isang maid, isang tago. Bago siya bumalik sa kanyang maliit na silid, huminga siya ng malalim. Nilagyan niya ang kanyang kamay sa dibdib at pinilit ngumiting mag-isa. Isang araw, baka makita rin niya kung sino ako. O baka isang araw, matutunan ko na rin siyang hindi na mahalin. Pero alam niya kasinungalingan iyon. Dahil kahit ilang beses pa siyang masaktan, ang kanyang puso ay para lang kay Ethan. Lumipas ang ilang araw, mula ng hapunang iyon, pero tila ba mas lalong naging malamig ang ihip ng hangin sa Monteverde Mansion. Si Ethan ay naging mas tahimik at madalas nawala sa bahay. Samantalang si Carla ay tila nagmamarka na ng kanyang teritoryo. Madalas sa matulog sa mansyon at nag-uutos sa parabang siya at tunay na may bahay.
Si Leia sa kabila ng lahat ay pilit pa rin ginagampanan ng kanyang tungkulin bilang tagapangalaga ng bahay at bilang asawang lihim ni Ethan. Pero tuwing naiisip niya kung paano si Carla ang kasama nito sa kwarto tuwing gabi, para bang gusto niyang sumigaw at tumakbong palayo. Pero saan siya pupunta? Isa siyang Monteverde sa papel. Pero wala siyang tahanan sa puso ng lalaking kanyang pinakasalan. Isang umaga, habang nag-aayos sila ng mga bulaklak sa sala, biglang bumukas ang pinto at lumakas ang tawanan. Dumating sina Ethan at Carla mula sa kung saan halatang masaya. May dala sila mga paper bag mula sa mga mamahaling butik. "Oh Ethan, look at this necklace. Bagay na bagay sa gown ko sa anniversary party mo sa hotel next month," malanding sabi ni Carla habang pinapakita ang isang mamahaling alahas. Para bang kinikilig ito at kaagad na yumakap kay Ethan. At saka ito, hinalikan sa pisngi. Hindi nila alam na nakatayo roon si Leia. Hawak ang mga rosas na halos malaglag na mula sa pagkabigla. Napalingon si Ethan at tapakurap na makita si Leia na tila ba na estatwa sa kinatatayuan. Saglit lamang sila nagkatitigan. Sa mga mata ni Leia ay naroon ang malinaw na sakit at tanong, "Hanggang kailan mo ako pasasakitan at itatago?" Pero walang lumabas sa salita mula sa kanyang bibig. Si Ethan naman ay biglang umiwas ng tingin at nagkunwaring may inaayos sa kanyang phone. Pakiramdam ni Leia, parang tinusok siya ng libo-libong karayom sa dibdib. Dahan-dahan siyang umurong pabalik sa hallway. Tangan pa rin ng mga bulaklak na ngayon ay ninirakan na ng bigat ng kanyang damdamin.